Good evening po at happy midweek. And bago po tayo magsimula ng awitan ay tayo po'y manalangin. Marami pong salamat Panginoon sa gabing ito na kami po ay bibigay po papuri sa inyo sa pamamagitan ng aming awit. Marami pong salamat sa pag-iingat niyo po sa amin sa gabing ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang unang awit ay What a Friend We Have in Jesus.
Next song, Sweet Hour of Prayer. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, that calls me from a world of care and leads me on my Father's throne. Make all my wants and wishes known. In seasons of distress and grief, my soul has often found relief, and of His gate the tempter's near. My thy return, sweet hour of prayer. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, thy wings shall my petition bear to Him whose truth and faithfulness engage the waiting soul to bless. And since He bids me seek His face, believe His word, and trust His grace, I cast on Him my every care, and wait for Thee, sweet hour of prayer. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, may I thy consolation share, till from Mount Pisgah's lofty heights I view my home and take my flight. And since He bids me seek His face, believe His word, and trust His grace, I'll cast on Him my every care, and wait for Thee, sweet hour of prayer. Tayo pong lahat ay po sa isang panalangin. Hila namin Diyos, Amang Banal na nasa langit. Napakabuti mo po upang kami po ay pasapitin mo po sa kalagitnaan ng isang linggo upang muli ay ibalik namin ang papuri at parangal sa inyong dakilang pangalan. Sa oras na ito, Panginoon, muli namin pinupuri ka, dinadakila, kinikilala bilang aming Panginoon, aming manlalalang at aming tagapagligtas. Hinihiling po namin, Panginoon, na sa gabing ito, kayo po ang siyang manguna sa aming pong pag-aaral ng inyong mga salita. Nawa ang inyong presensya, ang gabay ng banal na Espiritu ang siyang igawad sa amin upang ang mensahe po na amin pong matatanggap sa gabing ito sa pamamagitan po ni Brother Orbit ay maunawaan po namin at magamit po namin na makapagbigay ng kalakasan sa aming espiritual na pamumuhay. Kung kami man po, Panginoon, ay nasumpungang nagkulang, maging ito man po ay sa isip, sa salita at sa gawa. Kami po ay humihingi ng kapatawaran sa inyo at nawa igawad sa amin ang inyong pagpapala at blessing kung sa ganon ay maging katanggap-tanggap po kami dyan sa inyo sa langit na bayan. Marami pong salamat, Panginoon, sa patuloy mo pong pagdinig sa aming dalangin. Ang lahat ng ito hinihiling ko po, alang-alang po lahat sa pangalan ni Jesus. Amen.
po sa lahat at welcome po sa ating midweek prayer meeting. Yan, praise God po dahil muli ay nagkasama-sama tayo dito kahit na sa Zoom platform lang po tunay na blessing na maaari tayong magtipon upang manalangin, makinig ng kanyang salita at upang palakasin ang isa't isa sa pananampalataya. Gusto ko pong i-share yung Bible verse na nakikita sa Isaiah 40 verse 31. Sabi ko dito, "But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint." Lahat po tayo ay may kanya-kanyang pinagdaraanan ngayong linggo. Ngunit ang pangako ng Panginoon sa Isaiah ay napakalinaw. Pag nagtitiwala tayo sa Kanya, patuloy na naghihintay sa Kanya, bigyan niya tayo ng panigbagong lakas at pag-asa. Bilang mga Seventh-day Adventist po na naghihintay sa malapit na pagbabalik ng Panginoon, nawa ay maging pagkakataon ng gabing ito na para mas maging malapit tayo sa Kanya, mapalakas ang ating pananampalataya at mapuno ng pag-asa at kapayapaan. Salamat po sa kay Sister Myra Lasco na nanguna sa pagpapaawit. Ganun din po ang si Sister Merlinda na natutuwa po kami dahil kahit nasa malayo na siya, nasa silang na siya, ay she still finds time to join us, lalo na po kapag sa Diamond Care Group ang nangunguna. At ako po ang inyong lingkod, Mimi Ocdamia, na nagbibigay ng welcome remarks. At pagkatapos ko po ay maririnig natin si Sister Cora Rosales na magbibigay ng musical offering. At after nito, maririnig na natin ang mensahe galing sa Panginoon sa pamamagitan ni Brother Orbit. At siya rin po ang mangunguna sa ating season of prayer at ang ating closing prayer. At ang closing song po ay ibibigay pangungunahan muli ni Sister Myra. So muli po, welcome po sa ating lahat. At ang dalangin ko po ay ang banal na espiritu ang manguna sa ating pagsamba ngayong gabi. Happy midweek po and God bless you. Pa-unmute na lang po. Sa hinaharap, lahat ng mga kababaihan ay magpapasalamat sa produktong Thank you po, Sister Cora, sa iyong musical number. Good evening po sa inyong lahat, mga kapatid. Tayo po muli ay nasa ating midweek worship service tonight. Para po sa gabing ito, akin pong gustong i-share sa inyo ang topic po ng ating lesson quarterly
Maganda po ang ating lesson sa linggong ito. At para ngayong gabi ay ito po ay yung antidote against sexual immorality. Akin pong binabasa itong aklat ng Thessalonians. Biglang lumipat si Pablo sa mga Thessalonians. Bagamat ang nakalagay dito ay parang tila siya'y sumusulat sa hindi na sa mga Corinthians. Pero ang tanong dito ay ano ba ang nangyayari sa Corinth? Ano? So, bago po ng lahat, tayo po muna ay yumuko sa panalangin. Dakilang Diyos, sa gabing ito, kami po ay humihiling ng patnubay ng banal na Espiritu. Maunawaan namin nawa ang mga magagandang aral na ito na ibinahagi ni Pablo sa kanyang mga sulat sa Corinthians at sa Thessalonians. Pagpalain po ang bawat isa sa amin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay. Pamagat po ng ating lesson ay Antidote Against Sexual Immorality. Kayo po, kung tatanungin ko po kayo mga kapatid, meron na ba kayong isang mahalagang bagay na napakahalaga para sa inyo ang bigla na lamang ninyong nasira, no? Maaring ito ay yung paborito nyo o yung siguro kaisa-isa ninyo biniling cellphone na napakamahal at bigla na lamang nasira, nalaglag, nabasag o kung paano man. O maaring ito ay isang bagay na iniregalo sa inyo ng inyong mahal sa buhay, ng inyong magulang, asawa, at ito ay nasira. Ang malungkot dito ay maaring hindi na ito may babalik pa sa dati niyang anyo. Kapag ito ay nasira, hindi na magiging, maaaring marirepair pero hindi na ito marirestore sa dati niyang itsura. Ang masakit dito, alam niyo, ganyan din ang lagay o ang kasalanang sexual. Ang ating Panginoon ay nagpapatawad. Pero madalas ang consequence nito ay nananatili. Sa ating mundo ngayon, ang sinasabi ng sanlibutan ay follow your heart, di ba? Sundin mo kung ano ang nasa puso mo. Pero ang sabi ng salita ng Panginoon, ang Bible, follow Christ. Sundin natin si Kristo. Nagbabago ang ating mga damdamin. Pero ang katotohanan ay ang Diyos ay hindi nagbabago. Paul reminds us that our bodies belong to Christ. Ang Panginoon ang nagmamay-ari ng ating mga katawan. At ito ang nagiging madalas na nagiging problema sa mga Corinthians noong panahon na yon, nang akalaan nila sila'y mga malalaya na, pinalaya na sila sa kasalanan, ay maaari na nilang magawa kung ano ang gusto nilang gawin sa kanilang katawan, kung ano. Dahil itong mga Corinthians, sila ay nabubuhay sa isang kultura na openly ang paggawa ng mga bagay na makasalanan ay nagiging normal sa kanilang society. Ito ay nakikita rin natin siguro sa panahon natin ngayon. Sa ating paligid, sa ating mundo, kung saan tayo gumagalaw, ay hindi kakaiba ang ating sitwasyon. Ang kasalanan o ang immoralidad ay nagiging bahagi na ng society. Ang pagiging lesbian o pagiging pakikipagsama sa kapwa lalaki o mga babae, ito ay parang acceptable na sa ating society. Minsan ito pa nga ay ipopromote, madalas nababasa natin sa mga social media, na ang ganitong bagay o ganitong uri ng gawain ay tinatanggap na ng ating society. Kaya dito nakikita natin na sa panahon na ating ginagalawan, ang sexual immorality ay talagang very rampant. Talagang ito ay very acceptable na. At itong sinasabi rin naman ng Panginoon sa huling panahon ay ganito ang mangyayari.
Kaya tayo ay pinapaalalahanan ng sumulat ng Corinthians at ng Thessalonians si Pablo ng ating mga katawan ay sa Panginoon. Ano? Kung kapag naunawaan natin ito, nagbabago ang ating pananaw sa ating buhay. Ano? Na kung ang Panginoon ang may-ari ng ating katawan, ay hindi natin ito maaaring gamitin sa kagustuhan natin. Ano? Alam nyo, ang kaaway, ano, ang diablo, ito ay lagi niyang ipinapakita na yung pleasure, ano, yung sarap ng pakiramdam, ano, na ito ang kanyang pinakikita lagi. Pero hindi niya pinakikita kung ano ang nagiging bunga, kung ano ang mangyayari pagkatapos, ano? He doesn't show the broken marriage, ano? He doesn't show the guilty conscience, ano? He doesn't show children who would grow up hurting, ano? Mga anak, mga batang nasasaktan dahil sa mga maling desisyon ng mga matatanda. At madalas, ano, ang mga tao ay nagtatanong, what's wrong with it if nobody gets hurt? Ano? Yun ay nagiging, paano? Mali ba ito? Wala naman akong masasaktan, ano? Pero ang katotohanan, ano, laging may nasasaktan, ano? Maring hindi ngayon, ano? Maring hindi pa bukas, pero ang kasalanan ay laging merong iniiwang pinsala. Pero ang mabuting balita, ano, hindi lang para magpatawad ang ating Panginoon, ano? Hindi dumating siya para baguhin tayo. The same Jesus who forgives also gives us power to say no to temptation. No? Maybe someone here is carrying guilt. Ano? Maring merong nakikinig ngayon na merong dinadalang guilt. Ano? At maring sinasabi na ako mismo ay bumagsak din. No? Marami tayong mga kwento o marami tayong nababalitaan minsan ng mga kapatid natin na dumadaan sa ganitong klase ng problema. Hindi naman po exempted kahit sino sa ganitong sitwasyon. Maaring meron tayong kilalang ministro, pastor, na sumailalim sa ganito, Pero pakinggan natin ang sabi ni Pablo, Ang sabi nga niya, such were some of you, but sabi nga dito you were washed, at tayong lahat, ay mayroong pag-asa. Sinasabi ng we are not hopeless, tayo ay may pag-asa. Pero ang sabi ng kaaway, wala na, hindi ka na papatawarin ng Panginoon. God's grace is greater than our past. Ang biyaya ng Panginoon ay dakila kaysa sa ating mga nakaraan. Kaya kapag tayo ay gumagawa ng mga choices, alam ko araw-araw meron tayong mga choices. Alam natin ang mga temptation, ay laging nakaabang sa ating harapan. Iba na nga ngayon Dati tayo pa ang tao ang pumupunta sa mga lugar na maaring tuksohin, Pero sa panahon ngayon, narito na, nasa harapan na natin ang tukso ng kaaway, Minsan sa ating mga cellphone, sa television, sa ating paligid, hindi na kailangan lumayo pa, ito ay masusumpungan natin sa ating paligid. Ganun na lamang kadali, Kaya kapag tayo ay hindi nagiging conscious sa gawain ng kaaway, tayo ay madali maaring katulad ng mga taga-Corinthians, maari din tayong bumagsak sa patibong ng kaaway. Kaya yung antidote against sexual immorality? Wala pong iba kung hindi kailangan natin i-fill natin ang mind natin with the Word of God.
Ano? Lagi natin lumapit sa Panginoon. Palagi natin basahin ang sinasabi ng salita, ang banal na salita ng Panginoon. Sapagkat sa pamagitan lamang nito ay ma-overcome natin, malalaman natin kung ano ang ginagawa ng kaaway sa ating buhay. Kaya mga kapatid, ito ay nangyayari ngayon maaring sa ating pamilya. Meron tayong kilala na mga kaibigan na dumaraan sa ganitong klase ng problema. Tandaan natin na ang Panginoon, ang biyaya ng Panginoon ay hindi nagkukulang. No? Sabi nga, where sin abound, grace is more, abounds more. Kaya tayo'y patuloy, na tayo ay pinatawad ng Panginoon. Ang nais ng Panginoon ay mas sanctified tayo, At 'yon ang paraan ng ating Panginoon. Kina-justify tayo. Tandaan natin, ang ating mga katawan ay templo ng ating Panginoon. At kapag ito ay templo ng ating Panginoon, hindi natin hahayaan na ito ay madungisan. Kaya maigi na sa ating pag-aaral ng mga lesson na ito ay tandaan natin, araw-araw sa mga desisyon natin, gaano ba kalapit tayo, sa paggawa ng kasalanan. Hindi natin kailangan ito ang lagi nating iniisip. Kung hindi, ilagay natin sa isip natin na ang Panginoon ba ay malapit sa akin? O tayo ba ay lumalapit sa ating Panginoon? Sapagkat kapag mas mahal natin ang ating Panginoon kaysa sa ating mga natural inclination sa ating pamumuhay, tayo ay mamumuhay ng malinis. At hindi ng pabigat. Ito ay nagiging natural na bunga ng ating pagmamahal sa ating Panginoon. Sana sa maikling pag-aaral na ito ngayong gabi ay patuloy natin manalangin tayo na mapaglabanan natin ang mga pagsubok, ang mga temptation na naglalayo o sumisira ng templo ng ating Panginoon. Kaya nawa ay magtulungan tayo ng Panginoon na piliin natin ang mga walang hanggang halaga, ang mga bagay na hindi nagbibigay kasiyahan sa ating Panginoon, kung hindi patuloy tayong manalangin para ang Panginoon ay ingatan tayo at tulungan tayo sa ating mga pakikibaka sa kaaway. Iyan po ang aking dalangin sa gabing ito. Ngayon tayo po ay dadako na sa ating season of prayers. Si Brother Just ang huling nag-post ng prayer request. Tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos na mahabagin, maibigin, puno ng biyaya. Sa gabing ito, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa pag-aaral tungkol sa mga nangyayari sa aming paligid. Mga pagsubok, temptation na patuloy na sumisira ng aming mga buhay. Panginoon, kami po ay walang ibang alam na paraan para ito ay maiwasan kung hindi ang aming pagsuko ng aming buhay sa inyo. Nawa po Panginoon sa pag-aaral na ito ay lagi naming alalahanin na kayo lamang ang makapagliligtas sa amin sa panahon na kami ay nadadaya ng kaaway.
Tulungan nawa, Panginoon, ang bawat isa sa amin, managumpay kami tulad ng inyong mga piling anak ni kagaya ni Joseph na nagtagumpay nung siya ay naharap sa isang pagsubok din sa asawa ni Potiphar na siya ay nagduwagi, umiwas. Nawa ito din, Panginoon, na maging karanasan ng bawat isa sa amin. At patuloy kami, Panginoon, managumpay laban sa kasamaan. Alam po namin na ang aming mga katawan ay templo ninyo. Tulungan kami, Panginoon, na ito ay ingatan, na ito ay pangalagaan para sa inyo. At sa gabing ito, amin pong idinadalangin ang aming mga kapatid. Narito po, Panginoon, ang request ni Brother Jazz na patuloy na sa araw-araw ng kanilang pamumuhay, ang kanyang ama ay tulungan ninyo sa kanyang kondisyon. Bigyan siya, Panginoon, ng lakas. Bigyan siya, Panginoon, ng will para managumpay siya sa kahinaan na kanyang nararanasan. Ganon din ang kanyang ina, Panginoon, ng buong pamilya ng Garcia. Pagpalain sila, Panginoon. Ganon din si Brother Jazz sa kanyang pagta-travel patungo sa kanyang duty. Samahan siya, Panginoon, at ang buong pamilya. Pasasalamat nila na kayo'y patuloy na nagiging mabuti sa kanila sa araw-araw. Gayon din, Panginoon, dinadalangin namin ang aming mga kaibigan na nakikilahok sa pickleball sa panahon na sila'y nakakarinig din, nakakasumpong ng inyong salita, naway magkaroon ng interes sa kanilang mga puso, manabik sa inyong mga salita, sa liwanag na kakarating sa kanila. Ipagkaloob sa kanila, Panginoon, ang pag-unawa, ang kahalagahan ng pag-aaral ng inyong salita. At patuloy na pagpalain ninyo ang kanilang mga tahanan. Ganun din, idinadalangin din namin, Panginoon, ang aming iglesia ng PUC Remnant Church, ang mga misyon na ginagawa ng mga kapatid sa iba't ibang mga tahanan sa kanilang mga nasasakupan. Kayo nawa, Panginoon, ang siyang laging mag-lead, manguna sa mga pag-aaral na ito. At ganon din, Panginoon, idinadalangin namin ang mga kapatid namin sa 160, Barangay 160. Nawa po, Panginoon, ay patuloy na maging mainit ang kanilang pagtanggap sa inyo. Nawa ay huwag hayaan ng kaaway, bagamat mayroong mga pagkakataon ng aming mga kapatid ay nakakasumpo at nadadala ng panghihina ng loob. Ngunit nawa po, Panginoon, ay ang mga problemang ito ay kanilang malampasan. At lagi sila, Panginoon, lumapit sa inyo. Umasa na kayo lamang ang makapagdudulot ng lahat ng kanilang mga pangangailangan sa araw-araw. Lord, we also pray for the church family, ang mga kapatiran na nirepresenta ng buong iglesia ng PUC Remnant Church. May mga nangyayari, Panginoon, mga hindi pagkakaunawaan, mga hinanakit ng loob, Panginoon, amin pong idinadalangin, ibinibigay sa inyong banal na harapan, na sana ang mga bagay na ito ay magkaroon ng solusyon. Mangibabaw ang pagpapatawad, ang kababaan ng loob, ang pagkakaintindihan. Nawa pa, Panginoon, sa pamagitan ng inyong banal na Espiritu, na inyo pong hipuin ang mga puso ng bawat isa upang sa ganon, Panginoon, ang misyon, ang gawain ng iglesia ay umusad at patuloy na maramdaman ng bawat isa na kayo ang nangunguna sa lahat ng mga gawain ito. Pagpalain kami sa gabing ito, pagpalain ang mga nakikinig ng worship na ito sa gabi, naway patuloy mo rin
matugunan anumang mga problema na hinaharap ng mga kapatid, maging ito ay pisikal na karamdaman, naway inyo pong pagalingin ang mga nanghihina. At aming dinadalangin din higit sa lahat, inyong palakasin ang aming spiritual na kondisyon. Lord, alam po namin na sa gitna ng mga nangyayari sa aming paligid, ang inyong bayan ay maaring dumadaan sa mga pagsubok, sa mga persecution. Tulungan po, Panginoon, na kami ay maka-overcome sa mga bagay na battle na hinaharap namin. Nawa po, Panginoon, at the end of everything, naway makamtan namin ang reward na inyong hinahanda, ang langit na bayan. Patuloy po, Panginoon, dumadalangin kami sa inyo at humihiling ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkakasala. At nawa, Panginoon, naway patuloy kaming maging tapat sa inyo hanggang sa inyong malapit na pagdating. Ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Hold fast till I come. 417. Sweet promise is given to all who believe. Behold, I come quickly, my own to receive. Hold fast till I come. The danger is great. Sleep not as to others. Be watchful and wait. Hold fast till I come. Sweet promise of heaven, the kingdom restored to you shall be given. Come enter my joy, sit down on my throne. Bright crowns are in waiting. Hold fast till I come. We'll watch unto prayer with lamps burning bright. He comes to all others, a step in the night. We know He is near, but know not the day. As spring shows that summer is not far away. Hold fast till I come, sweet promise of heaven, the kingdom restored to you shall be given. Come enter my joy, sit down on my throne. Bright crowns are in waiting. Hold fast till I come. Yes, this is our hope, this built on His word, the glorious appearing of Jesus our Lord. All promises all, its as the song. Behold, I come quickly. Hold fast till I come. Hold fast till I come. Sweet promise of heaven, the kingdom restored to you shall be given. Come enter my joy, sit down on my throne. Bright crowns are in waiting. Hold fast till I come. Let us pray. Loving Father, maraming salamat po sa biyaya na patuloy mong ipinagkakaloob sa bawat isa. Patuloy nawa na ang bawat isa sa amin ay masumpungan nyo na patuloy na nagtatapat sa inyo, nagiging
masunurin sa inyong mga utos hanggang sa inyong pagdating. Pagpalain kami sa gabing ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.